Ang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayan natin kung paano nga ba mabuhay ng matatag or kung paano mabuhay ng malakas, something ganun, or ng matibay. So, ang ating pag-aaralan ngayon ng Luke chapter 6 verse 46. Ang sabi rito, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Sa Tagalog, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko? Pupunta tayo sa unang katuruan sa araw na ito. Sabi rito, the Lordship of Christ brings order out of chaos. Ang buhay natin magulo, ang buhay natin komplikado, marahil sa pamilya, sa relasyon, or sa buhay, sa katawan, sa buhay, something like that, magulo. So kumbaga, kapag ang Diyos or kapag si Kristo ang Diyos mo, kapag hinayaan mo na si Kristo ang mamuno sa buhay mo, yung kaguluhan na yun ay mawawala. Yung kaguluhan na yun ay magiging payapa. Yung magulong buhay mo aayos dahil ang naglilid na sa iyo ay si Kristo. Kaya nasabi rito, 'di ba? Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko? Kapag ginawa natin yung mga sinasabi ko, kapag sinunod natin yung mga inuutos ng Panginoon, yung magulong buhay natin magiging maayos. Yung magulong buhay natin magiging payapa. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Sabi rito, the Lordship of Christ leads us to true success. So, ang Panginoon, kapag hinayaan mo na mamuno sa buhay mo ang Diyos, kapag hinayaan mo na si Kristo ang mamuno sa buhay mo, magsasucess ka. Kumbaga, magtatagumpay ka. Hindi yung tagumpay na alam natin, hindi yung konsepto ng tagumpay na makamundo, na akala natin pag maraming pera, patagumpay na yon. Akala natin pag maraming ari-arian, tagumpay na. Pag mayaman, matagumpay ka na. So hindi ganoon. Kapag yung pamumuno ni Kristo, or yung kapag hinayaan mo na si Kristo ang mamuno sa buhay mo, ipupunta ka niya sa katagumpayan na sa pamamaraan niya. Marahil yung buhay na masaya, buhay na walang tinatapakan tao, buhay na mabuti, buhay na walang sakit, something ganon. Kumbaga, yung dadalhin niya tayo sa katagumpayan na alam niya, sa katagumpayan na totoong magiging masaya tayo. So, sa ikatlong teaching, sabi rin, the Lordship of Christ is our strong foundation. So, kapag kasi si Kristo ang namumuno sa buhay mo, or kapag si Kristo ang sinusunod mo, or kapag hinayaan mo na si Kristo ang mamuno sa buhay mo, magsisilbing pundasyon yan, magsisilbing foundation yan ng mga buhay mo sa kung paano ka mag-isip, kung paano ka gumalaw, kung paano matingnan yung buhay, or kung paano ka trumato sa kapwa mo. And sa pamamagitan nun, magiging masaya ka. Sa pamamagitan nun, magiging payapa, yung puso mo payapa, yung buhay mo. So, ang sinasabi lang dito is hayaan natin na si Kristo yung mamuno sa buhay natin. So, punta tayo sa unang application. Sabi rito, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Unang-una, surrender all your stubbornness to the Lord. So, yung kakulitan or yung pagsuway na kahit yung kung ano ng pagsuway na meron ka sa buhay mo, isuko mo na sa Diyos. Pwede nating sabihin bisyo, kasalanan, or mga hindi mo maiwasang gawain, or yung mga kung paano ka mag-isip, mga ganun-ganun, lahat yan isuko mo na sa Lord. Lahat yan ibigay mo na kay Lord. And yun, hayaan mo na yung way niya, or yung paraan niya ang gamitin mo para mabuhay dito sa mundo. Sa ikalawang application, sabi ko, shape your life under the Lordship of Christ. So yun na, kaya nga nang sabi ko, hayaan natin na si Diyos, hayaan natin ng Lord ang humubog ng buhay natin, na to the point na hindi
hindi makamundo, hindi pera, hindi laman, hindi kung ano-ano mga bagay na walang kabuluhan yung maging yung humubog sa katawan natin, pero hayaan natin na yung Diyos or yung si Kristo ang humubog sa ating mga pag-iisip or sa ating mga pamumuhay. So sa tatlong application sa rito, serve the Lord with experience, with excellence at all times. So syempre yun na nga, tandaan natin na pinaglilingkuran natin ng Diyos. So bakit tayo magtitipid? Bakit natin iunti-untiin? So syempre, since na pinagsisilbihan natin ng Diyos, pinagsisilbihan natin ng Lord, ibigay mo yung best. Dapat excelente palagi. Dapat todo bigay palagi. Na pinakang magaling palagi. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.